Sa isang tabi, ating maririnig ang WHP. Ito ang WHP, walang hanggang pabalita. At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga naranahan sa lupa at sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Pakinggan ang WHP, walang hanggang pabalita. Nagsasaysay na sa Jesus ay muling darating, kaya't humanda kang siya'y salubungin. Hello at magandang gabi sa lahat. Muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron tayong napakagandang debate ngayon na pag-uusapan tungkol sa Sabat at narito na nga si Brother Edwill ng SDA versus Wimpy Tan ng Born Again. At ang kanilang topic ay patutunayan ko na dapat pa ring sundin ang Sabat sa panahong Kristiyano. Ayan, at syempre dyan, affirmative si Brother Edwill ng SDA at negative naman si Pastor Wimpy. At bago nga natin umpisahan yung ating debate, syempre i-ano ko muna yung ating rules, mga mechanics natin. Ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na unang pagpapahayag. Ayan. At meron tayong 7 minutes na pagtatanong. Same din sa rebuttal, syempre. At meron tayong 5-minute na conclusion. Alam na nila to. At ang ating rules, babasahin ko lang. Ang rule number 1 natin, ang lahat ng tanong ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sasagot ang at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Sa rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. At ang rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad yan, walang paliwanagan. So rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itininding ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man hindi inilatag, basta syempre pasok sa topic. Ayan. Sa rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. At rule number 11, respect the admin. Ayan, at ang ating rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Yes po, Bro Ross. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, bro. Ayan, at before natin simulan nga ang ating debate, syempre gusto ko nang magpakilala ang ating dalawang debaters sa mga manonood. Bro Affirmative, pakilala ka muna, bro. Bro Ross, pwede bang mabanggit yung topiko kasi mukhang hindi nabanggit? Yes. Babanggitin ko. Okay.
Ang topic nilang pinag-uusapan ay patutunayan ko na dapat pa ring sundin ng Sabat sa panahong Kristiyano. Ayan. So affirmative dyan si Bro Edwin ng SDA. Negative naman si Pastor Wimpy ng Born Again. At ayun, pakilala muna bago natin simulan ang debate. So mauna ka na, Bro Affirmative. Pakilala ka, Bro. Yes, magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood po sa program na ito, Debaters Convention. At akin pong binabati, lalo po si Bernas sa kanyang kagitingan po sa paggawa ng program na ito. Nang sa ganon, atin pong maipahayag ang mga paniniwala ng bawat isa. At dahil dito, atin pong mapagtanto ang tama o mali na paniniwala. Kung kaya't binabati po namin ang lahat po ng mga manonood dito sa live po sa Debaters Convention sa Rome, kung sino man dyan ngayon, nandito po, no? At sa lahat po ng mga iba pang manonood, nawa po ay ma-bless po tayo sa program na ito. At amin pong pagsikapan na ito po ay isang friendly dialogue kay Pastor Wimpy Tan. Salamat po. Okay, so that is Brother Edwin ng SDA. At tako tayo sa ating negative. Bro, kilala ka, bro? Magandang gabi sa inyong lahat. At muli kaming nandito sa Debaters Conference para ihayag ang aming paniniwala. At maganda ito kasi marami tayong matutunan, no? At higit sa lahat, kahit na iba-ibang paniniwala natin, pwede tayo maging magkaibigan. At higit sa lahat, napakahalaga na tayo magsuri, okay? So, kayo nung bahalang humusga kasi may sarili-sarili tayong kaluluwa. At ulitin ko sinasabi ko kahit dati pa, siguraduhin mo ang paniniwala mo ay ang paniniwala mo sa kaligtasan, kapatawaran ng Diyos ay ayon sa Biblia. Dahil kundi isang araw kung nagkamali ka, hindi ka na makapasok sa langit. So, magandang gabi sa lahat, sa inyong lahat. Okay, at yan po yung ating negative, si Pastor Wimpy ng Born Again. At gusto ko lang special mention yung ating kasamang admin dito. Nandito si Bro Nash sa ating room. At pakishare yung ating link sa mga nanonood dyan. Ayan. At uumpisahan na natin yung ating debate ngayon. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Naka-flash yan sa screen. Si Brother Edwin ng SDA. 10 minutes sa iyong unang pagpapahayag, bro. Your time start now. Okay po, ang topiko po natin, mga kaibigan, ay patunayan ko na ang Sabat ay dapat pa rin sundin sa panahong Kristiyano. At base po sa mga talata po ng Biblia na dapat po nating paniniwalaan. Unang talata po na aking bubuksan ay ang masumpungan po sa Genesis 2, 1 hanggang 3, nang sabi po rito, at nayari ang langit, at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinapahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. So tandaan po natin, mga kaibigan, na ito po ay pagkatapos ng likhain ng Diyos ang langit at lupa. Sa loob ng actually 6 na araw, nung ikapitong araw, pang-pitong araw, huling araw ng sanlinggo, ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang mga gawa. At ito po ay ikapitong araw. Ngayon po ay meron siyang ginawa. Actually, nagpahinga ang Diyos, di ba? Pero meron siyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Yung binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, yan po ay gawa. Ayon po sa Marcos 2:27, di ba? At ipinangilin
Ang meaning po ng ipangilin sa English po ay to keep it holy o kaya sanctified. At ikatlo ay kanyang sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa na kanyang nilikha at ginawa. So mga kaibigan, ito po ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw na siya nagpahinga, binasbasan ang araw ng ikapito at ipinangilin, no? Ngayon po, kung tayo po ay dadako, base naman kay Pastor Wimpy, alam kong sang-ayon siya na si Adan at si Eva, base po sa unang mga debate na aking narinig, sang-ayon siya na si Adan at Eva kasama ng Diyos sa pangilin ng araw ng Sabat doon sa Eden. Narinig ko yan sa nakarang mga debate niya sa ibang mga kadebate, no? So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang mga gawa sa ikapitong araw ng sanlinggo pagkatapos na mayari ang langit at lupa. So, ngayon mga kaibigan, kasama doon si Adan at Eva. At lumukad ang panahon hanggang sa si Abraham, si Isaac, si Jacob, at ang kanyang mga anak, at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sila ay naalipin sa bansang Ehipto, na anupat sila ay naging alipin sa loob ng 430 years. At nanupat ang Sabat po ay hindi na po nila naisagawa, mga kaibigan. Ang Sabat hindi na po naisagawa. Dahil po sa sila po ay ginigipit na sa pagtrabaho, na anupat pinahirapan po sila sa lahat ng mga bagay, na anupat ang Diyos sa langit ay nahabag sa kanila. Kung kaya tinawagan si Moises bilang sugo upang ilabas ang Israel sa pagkaalipin ng Ehipto. Kung kaya't ang utos ngayon, mga kaibigan, ayon po sa Exodo 20, talatang 8, ito po ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ulitin ko, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito lang po ang utos, mga kapatid, na merong salitang alalahanin. Bakit po? Sapagkat ito lamang ang utos na hindi na naisagawa ng mga Israelita habang sila'y naalipin doon sa Ehipto. Kung kaya't, yan po ang panawagan ng Panginoon na alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa English po ay remember the Sabbath day to keep it holy. So ngayon, mga kaibigan, sa bagong tipan, atin pong pansinin na si Kristo po ay ugali pa rin po niya sa bagong tipan. Idirekta ko na po kasi 10 minutes lang po ang ating oras. Dito po sa Lucas, ito po ang sabi, Lucas 4:16. At siya, sino po itong siya? Ito po si Jesus Christ. At siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So mga kaibigan, ang sinabing ugali, ito po ay permanente. Permanente. Costumbre, no? Kapag kaugali po ay permanente po yan, hindi po yan minsan lamang na ginagawa. At saan niya naman natutunan po ang ugaling pumasok sa simbahan tuwing araw ng Sabat? Siyempre po, nakabase po ito sa utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, kaibigan. Ngayon, si Pablo, sa Gawa 17:2, Gawa 17:2,
ito po ang sabi. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. So ugali ni Pablo ang pumasok sa simbahan. Bakit kamo? Naging ugali ni Pablo ang pumasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat sapagkat si Pablo ay Kristiyano. Ika nga, ang Kristiyano ay followers of Christ. Si Kristo pumasok sa sinagoga araw ng Sabat, si Pablo araw din ng Sabat, maliwanag na si Pablo ay Kristiyano. Ngayon po mga kaibigan, si Kristo po ang siyang nagbibigay sa atin ng halimbawa na dapat nating lakaran. Si Kristo po ang ulo ng iglesia, siyempre ang katawan, dapat din pong pumasok kung saan pumasok ang ulo. Yan po ay napakasimpleng ilustrasyon kaibigan, na si Kristo ang ulo ng iglesia, dapat ang katawan doon din pumasok. Okay. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, okay. Sa Apokalipsis, huling aklat ng Biblia, Apokalipsis 14. Ito po ang sabi, 14:6 at 7. Ang sabi po rito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nanahan sa lupa, at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Meaning mga kaibigan, na sa huling kapanahunan ng mga Kristiyano, ay ito po ang pabalita ng anghel na lumilipad sa gitna ng langit. Sa talatang 7, ito po ang sabi ng anghel. Ang anghel po ay messenger po yan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig, kaibigan. So ngayon, saan tayo babalik mga kaibigan kung sambahin ang may lalang ng langit at lupa? Ito po ay babalik po tayo sa Genesis 2:3. 1-3. Sa bandang 3 na lang po ang babasahin ko. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang ginawa, sapagkat sa araw ito nayari ang langit at lupa, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Tapos na po ang oras ko. Diyan nga natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Bro Edwil ng STA. At sa mga bagong pasok dyan ng ating topic ngayon, patutunayan ko na dapat pa rin sundin ang Sabat sa panahong Kristiyano. Ang affirmative natin si Brother Edwil ng SDA at negative naman si Pastor Wimpy ng Born Again. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Bro Wimpy, negative brother. Bro Wimpy, 7 minutes para sa iyong pagtatanong, bro. Your time start now. Okay. Tanong ko lang sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Sabi niyo, ito ay Sabat. Tama po ba? Yes or no? Opo, yan po yung Sabat, base po sa Exodus 20, talatang 8, pampitong araw. So pag sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3, ang Sabat, anong ibig sabihin ng Sabat dito? Okay. Generically, meaning ng Sabat ay rest day, kapahingahan. Ngunit, ang kapahingahan naman ay tumapat po sa pang-7 araw ng Sanlinggo o kay Sabado sa ating kapanahonan. Nasagot. Next question. Okay. Dito sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3, meron ba ditong nilagay ang Diyos ng sabbatical laws? Pumapaligid sa Sabat? Yes or no? So, ang sagot po ay
Sa Henesis 2:1-3 ay sinabi lang naman doon na ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang mga gawa, binasbasan niya ang araw ng Sabat at pinabanal kaibigan. Ngunit ito naman po ay isang patunay na ito po'y ginagawa ang sabatikal base po sa Exodus 20 talatang 8 na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang Next ipangilin. Okay, ang tanong ko ho, meron ho bang sabbatical laws na binigay ang Diyos kay Eva at Adan sa panahon na yan, sa Sabat? Hindi po particular, hindi po specific ang pagkasabi. Ngunit kung babasahin po natin ang Exodus kasi hindi naman po nagbabago ang Diyos. Kung ano po ang utos doon sa Sinai, yun din po ang utos sa umpisa sapagkat hindi na po nagbabago ang Diyos at katunayan, merong paunang salitang alalahanin mo ang araw ng Sabat, meaning meron na pong naunang pangyayari kaya alalahanin Next na lang. question. Kasi ang tanong ko, wala ho pang sa Sinai, diyan pa lang sa Eden. Meron bang sabbatical laws na binigay ang Diyos kay Eva at Adan para magsabat? Yes or no? Okay. Yan po ay katunayan po na meron kasi merong alalahanin. Kasi wala naman pong sinabing alalahanin kung walang nangyayari sa nakaraan, kapatid. Di ba? Pag sinabing alalahanin, may nangyayari sa nakaraan. Ganun na po yan. Ano ho bang ibig pagkaintindi nyo sa sabbatical laws? Sabbatical laws. Kapahingahan. Okay. Yan po ay mga... Okay, yan po ay pampitong araw. Kung gusto mo siguro, banggitin ko sa'yo, maraming sabat sa Biblia. Merong pampitong araw, may pampitong buwan, may pampitong taon. O, yan po. Nasa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yan po, sinabi ng Biblia. Ikaw ni ang iyong anak na babae, ni lalaki, ni ang iyong mga tumutuloy sa iyong tahanan, sa loob ng iyong pintuang daan, ay huwag gagawa sa araw ng Sabat. Yun po ang mga batas Next doon, question. kapatid. So sabi nyo kanina, ang Sabat nila 7 araw may pang 11. So alin yun ang tamang Sabat? Yung 7 o 11? Ay, wala po akong binanggit na 11. Pampitong araw, may pangpitong buwan, may pangpitong taon. Yun po ang binanggit ko, walang 11. Okay, so alin doon dapat ang tamang Sabat? Pang 7 araw, pang 7 buwan? Alin doon ang tama? Okay. Lahat tama yon. Lahat yun tama. Oo, pero ang pangpitong araw, nag-umpisa po yan sa Eden, ang pangpitong araw. Pero yung pangpitong buwan, pangpitong taon, nag-umpisa po sa Sinai. Yan Next po, question. ang sagot. Oo nga, pero ang tanong, sabi batas yan Kailan 7 araw lang, ba't 7 taon? 'Di ba? Kahit sa Sinai, sabi, pang 7 araw, yan ang batas So, paano niyo i-reconcile yung yung 7 araw at 7 taon? Alin talaga doon yung sabat doon? Liwanagin natin ha. Ang pangpitong buwan, yun po ang tinatawag na Day of Atonement. Yung ika-10 araw ng bawat pangpitong buwan, Day of Atonement, cleansing of the sanctuary. Ang pangpitong taon, yun po yung Sabat sa lupain. Na ang lupa mo ay wag mong kakapunin, wag mong harvestin ang lupa at hayaan na ang mga taga-ibang Next question. lupa ang mag-harvest ng magbunga niyan. Okay, next question. Sabi niyo kanina, nung nasakop ang Israel, si Abraham, Isaac, and Jacob, hindi sila makasabat. Tama ba ako? Pakiulit po. Sabi niyo kanina, nung nasakop ang Israel, hindi makasabat si Abraham, Isaac, and Jacob. Tama ba yung pagkaintindi ko? Mali po. Yung mga anak ni Abraham sa panahon ni Jose nung nandoon siya sa Ehipto. Nung sila naging alipin hindi na po sila makapagsabat doon kasi alipin nga po Paano na pang hindi sila makasabat? Anong mangyayari? Kaya nga po, nalimutan na po. Kaya nung lumabas sila sa Ehipto, saka po binigay uli ang utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun po. Next question. Paano na yung nasasakop sila, hindi sila makapagsabat? Ano ba ang mangyayari sa kanila pag hindi sila nakasabat?
Eh, kaya nga po ang purpose ng Panginoon, 'di ba? Kaya sila pinapalabas para makapagsabat sila at makapaglingkod kay Jehovah, kay Yahweh, Adonai, El Shaddai, ano man ang pangalan, yan din po. So halimbawa, nasa Sabat ako ngayon. May sakit ang anak ko. So bawal ba ako puntahan yung anak ko sa Sabat? Old Testament tayo, Old Testament, New Testament. Sa Old Testament, nagkasakit ang anak ko pero sa Sabat ako nun. Pwede ko puntahan ang anak ko sa hospital? Yes or no? Naputol yata. Naputol. Meron pang Oo, naputol yata. 7 Naputol. seconds na magsagot. Okay. So sa New Testament na lang tayo babase po, pwede po. Kasi New Testament, di ba, hanggang sa kapanahon na natin, di ba? Oo. Oo, kaya Sabat tayo. Pwede mong ipagamot ang anak mo sa araw ng Sabat, walang problema Time. 'yon. Kung iyan ay mayroong kinalaman sa buhay, kapatid. Time. Okay? Okay. At dyan natatapos ang first cross ng ating negative. Mhm. At dadako tayo sa ating pagtatanong. First stand ng ating negative. At bago yan, syempre shoutout muna sa ating 16 live viewers. At gusto ko din i-shoutout yung ating mga nag-share ng ating live ngayon. Si Bongski Ikban, shoutout sa iyo bro. Si Vicky Bagalihog, ayan. At syempre yung ating nagko-comment dyan, si Darlene Nieves, shoutout sa iyo. At si Vicky Bagalihog, sabi niya, good evening everyone, watching with you. Ayan. At si San Miguel Arcangel Sanao, sabi niya, nagsasamba pa rin kami mga Holy Cake tuwing Sabado, anticipated Mass. Sabi naman ni Jaime Villafranca, sa Islam ay Friday ang pagsamba dahil connection niya ng mga nagre-renew ng anting-anting. Dahil nung namatay si Kristo ay Friday at naniniwala ang mga unang tao ay namatay ang Diyos. Ayan. So, napakahaba yung kanina. Pero, okay. So, shoutout din kay Von Dutch. Ayan, Dutch ba ito? Von Dutch. Ayan. Hindi naman yata naiintindihan ng pastor ang Days of Creation. Shoutout din kay Chris Bato, isa ding sharer natin. So, good evening, sabi niya. At patuloy tayong mag-share nung ating live ngayon. Pasensya sa ating short na notice sa iba dahil hindi tayo nakapagawa ng mga thumbnail or something na announcement. But tuloy-tuloy tayo sa Debaters Convention. Asahan nyo, araw-araw merong debate. So yun. At dako tayo sa ating unang pagpapahayag. Bro, Pastor Wimpy ng Born Again, para sa iyong pagnenegatibo sa topic na patutunayan ko na ang masahin natin para hindi tayo magkamali. Patutunayan ko na dapat pa rin sundin ang Sabat sa panahong Kristiyano. Affirmative si Edwin, negative si Pastor Wimpy. 10 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, magandang gabi ulit, no? Napakahalagang topic. Magandang topic to, no? Dapat pa ba sundin ang Sabat sa panahon natin, no? Gamit ang Old Testament. Yan ang malaking katanungan. At magandang topic kasi kahit sa mga theological o sa Bible school, didebate yan eh. So, may kasagutan na dyan, no? So, unang-una, tandaan natin, wala pang Sabat, ang Israel ay ligtas na. So, Mateo 8:11, no? Si Abraham, Isaac, Jacob ay ligtas na. So, ang Sabat ay, bakit ginawa ng Diyos? Ang Sabat, kaya ginawa ng Diyos yan kasi matigas ang ulo ng Israel. Kasi marami silang dahilan, Lord, hindi namin alam to, kasalanan to eh. Ay, hindi ko alam yan. Naglarason sila. Kaya sabi ng Diyos, sige, kakausapin ko si Moses, magkakaroon tayo ng isang covenant, kontrata, na kung anong sasabihin ko, nakasulat doon, susundin nyo. Pero sabi ng Diyos, pag nag-disobey kayo, automatic sumpa. Pag nagsumunod kayo, automatic blessing. Kaya ang Israel, noong unang panahon, pag inaatake sila ng mga paganong bansa, automatic ang Diyos dumidepensa. Automatic agad yung rescue andun agad kasi covenant kontrata yan eh. So, ang purpose dito ng Sabat sa Ten Commandments, ang purpose nito para makita ng tao ang Diyos ay banal. Di ba? Makita ng ibang bansa ang Diyos ay banal, pag tinignan ang Diyos ay banal. Hindi na kabanalan niya, yung kabanalan niya na pag sumiway ka, papatayin ka. Ang Diyos hindi pumapatay.
mabait siya. Pero ba't niya ginagawa sa Israel? Kasi meron kontrata, covenant. So once na sumablay ka sa isang batas at nalaman ng Diyos, dalawang pwedeng mangyari. Tatawagin niya si Moses, bibigyan ng paghuhukom, pwede kang absuelto, papatay, or pangalawa, mismo ang Diyos ang papatay sa'yo. Automatic on the spot, patay ka. Ganun kahigpit ang batas ng Sabat. Sa batas ng Sabat, mahalaga yan kasi merong pumapaligid dyan eh. Yung mga sabbatical laws. Mamaya sasabihin ko sa inyo ano yung sabbatical laws. Sa Sabat, kailangan napakahalaga na masunod mo lahat. 10 Commandments, lahat ng mga sabbatical laws. Pag hindi mo nasunod, isa lang sinablay mo, mamatay ka. Sabi rito, Moses went and told the people all the Lord's words and laws. They respond with one voice. Everything the Lord has said, we will do. Moses wrote down everything the Lord had said. So sa unang panahon, mismo si God face-to-face encounter with Moses. Kung anong sinasabi ng Diyos, sinusulat ni Moses. Kasi di ba nabasag ni Moses yung unang stone? Yung pangalawang stone sa Sinai, sinulat ng Diyos sa kamay niya. Habang sinusulat ng Diyos sa kamay niya, si Moses kinokopya niya. Yan. Kaya nga, ang 10 Commandments was written by the fingers of God. Okay. Ang 10 Commandments sa Sabat, strictly 7th day yan. Sa panahon ng Bible times, wala pang Sabado, Linggo, basta pinaka 7th day. Yung panahon na yan ay hindi ka pwede magtrabaho. O kung sa konteksto ng iba, hindi ka pwede magsaka, hindi ka pwede magtanim, hindi ka pwedeng kumilos. Pag ginawa mo yon, papatayin ka ng Diyos. Ang ginagawa lang nila ay Batadan, pwede sila kumuha ng mga prutas, tapos sasacrifice nila kay God. Parang burnt offering, para may sweet aroma, di ba? Yan ang ginagawa nila. Pero bawal ka mag-work, magtrabaho para kumita ng pera, kumain, bawal yan, di ba? So dito, tanda natin, isa sa mga requirements ng Sabat, kailangan perfect attendance ka. Pag hindi ka naka-perfect attendance, nalaman ng Diyos, automatic patay ka. Kasi covenant yan. Covenant yan. Remember the Sabbath, make it holy. Sabi ron. Okay, ano ba yung sabbatical laws sa Sabat? Ang Sabat, hindi lang pa sa Sabat. Hindi na pa sa pagsama. May paligid siyang sabbatical laws. Ang sabbatical laws, mga clean and unclean. Ito. Halimbawa, sa Old Testament Sabbath, sa Exodus chapter 35, verse 2. Sabi ron, pag nasalo pa ng Sabbath, kailan patayin yung mga apoy. Ba't ginagawa ng Israel? Kasi pag may apoy na kasindi, ang ginagawa ng Israel, nagluluto o may ginagawa sila, mga kalakal sila, kaya pinagbabawal ng Diyos, patayin yan. Okay. Malaking dilema yan para sa mga SDA. Tanong, doon ba sa loob ng simbahan nyo, pinapatay nyo ba ilaw? So, nagluluto ba kayo doon? Paano yan? Bawal yan. Paano na? Number 2, sabi rito, do not light any fire. Exodus 35:3. Bawal kayong magsindi ng anumang ilaw sa loob. Sa kampo ng Israel, nakapatay mga ilaw, mga kandila. Ay kayo, nakabukas, sumasamba kayo, bukas sa electric guitar nyo, bukas ang kuryente, bukas ang mga refrigerator nyo. Paano yan? Paano ma-apply sa New Testament yan? Kung gusto nyo maging Sabatista sa Old Testament, i-apply nyo yan. Paano nyo ma-apply ngayon yan? Pangatlo, pag Sabat, nung unang panahon, pag sumasamba sila, ang mga Israel nakakamp yan. Sa camp, may mga pamilya yan. Pag nasa camp sila, sumasamba Sabat, bawal lumabas. Exodus chapter 16, verse 27-30. At hingin sa lahat, bawal sila kumuha ng pagkain. Kasi noong unang panahon, pag nahuhulog yung mana, kumukuha sila ng higit sa kanila na sobra, yun lang pwedeng kunin nila. Kasi after mga ilang napapanis yun. So, ang ginagawa ng Israel, para hindi sila magutom, kumukuha sila saan? Sa labas. Pinagbabawal ng Diyos yan. Bawal kayo. Kasi yung pagkain sa loob, enough na for the Sabbath. So, kaya bawal yan. Ngayon, tanong, after ng Sabbath, ba't kayo pupunta sa mga restaurant kumakain? Kaya paano yun? Ay, di pala. Bago tuwing Sabat, di ba tuwing Sabat, kumakain ba kayo sa loob ng simbahan? Kumakain ba kayo? Di ba may mga pagkain, Jollibee, panagugutom, kumakain, paano yan? Paano ma-apply yan? Bawal. Bawal kayong kumain o magkumuha ng pagkain sa labas. Alam mo yung Grab, Panda, mag-order ka sa labas, bawal. O yan, papangalan na. Number 4, do not keep spoiled food at Sabbath. Exodus chapter 16, verse 18-20. Paano yung pagkain na panis na iwan sa bahay o simbahan? Hindi lang panis sa pala o kasala kayo, Sabbath yan eh. Paano na? Paano yung ma-apply yan? Yung mga leftover na pagkain sa loob ng simbahan. Yung sabi pa, yung humawak na pagkain yun, lalo yung tumikim.
maging unclean siya until the next evening. Ano next evening? Hanggang matapos ang Sabat, unclean siya. Paano yan? Hindi mamamatay siya. So kung kailangan niya pumunta sa pari, after pumunta sa pari, meron siyang 14 days cleansing. Paano yan? Nasa loob ng simbahan, di patay na siya. Paano ma-apply yung Sabat? Number 5, ito, ginagawa niyo ba to? Yung mga garden niyo, yung mga field niyo ba, after 7 years, binibigay niyo ba sa tao saka sa mga hayop para kainin? Sabi dito sa Exodus chapter 23, verse 10 to 11. Do not plow your field every 7 years so that animals and poor people may eat on it. Magagawa niyo. Paano yung dilemma? Nagagawa niyo ba yan? Ito pa, number 6. Touching and picking unclean insect. Halimbawa, papunta kang simbahan. Nakahawa ka ng Sabat, nakahawa ka ng insect, dumapa isang insect, patay man. Unclean ka. Pumasok ka ng simbahan. Pumasok ka sa sanctuary ng sa camp ng Diyos. Patay ka na. Paano yan? Paano ma-apply ang Sabat sa panahon niyo ngayon? Ito ba, yung mga regla ng babae. Ang babae may regla, pinagbabawal pumasok, sumimba doon sa loob ng camp ng Diyos. Paano nyo apply ito sa panahon nyo? Yung babae may regla. Kahit meron siyang tissue o napkin, may regla siya, bawal siya magsimba. Nagsimba siya. Paano na? Nagkasala lang siya. Paano nyo ma-apply yan? Another day, another 14 days na cleansing. Paano yan? Ito pa, discharge yung discharge ng lalaki, halimbawa may asawa siya, nakipagtalik siya, nahawakan niya yung semen niya. Hindi siya nakapaghugas sa kamay. Nagmamadali yung simbahan. Paano yan? Pumasok ng simbahan. Patay siya, sabi ng Diyos. Pagpasok ng simbahan, di nagkasala kayo. Paano na? Paano yan? Unclean yung tao, unclean. At kahit na mahugasan niyo yun, hindi siya pwede maghuhugas. Mag-wait siya ng 14 days bago siya maging clean. Paano siya magsisimba sa SDA Church? Ito pa, number 9, yung burnt offering. Meron ba kayong burnt offering? Halimbawa, yung mga lamb, ino-offer nyo sa Diyos. Kasi, example, pagkain. Ang pagkain, sabi sa Vatican laws, after 3 days, panis na, hindi mo na pwedeng kainin. May pagkain ba kayo naiwan sa iba na panis? O kaya naiwan? O kaya sa bahay? Nahawa ka ba yun? Unclean ka na. Paano na yan? Hindi ka ng 14 days. Di magkakasala ka na naman. Number 10, yung Israelita na may sakit, hindi pwede magsabat. Kaya yung mga member, may mga nagkakasipon din, nagsasabat, nag-search nyo. Ang dami. Paano yan? Paano ma-apply sa Sabat yung New Testament? So, yung Sabat sa panahon natin ngayon, paano? Puro sakit. Ito, qualification para ma-practice yun na ang Sabat sa panahon natin. Unang-una, kailangan yung high priest. Sige, mamaya na lang. Tanong ko na mamaya sa rebuttal. Okay, thank you na lang. Thank you. Ka na. Hindi naabot eh. At dyan natatapos ang ating negative na pagpapahayag. Unang pagpapahayag ni Pastor Wimpy Tan ng Born Again, at dako tayo agad sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Bro Edwill, unmute ko bro. Yes. Ayan. So 7 minutes para sa yung unang pagtatanong bro. Your time start now. Okay. Unang tanong, Brother Wimpy. Ang pagsindi ng apoy na bawal, yan po ba ay nandyan po sa Sabat na kautusan sa Exodus 20 talatang 8? Oo, nandito sa may Exodus, chapter 35 verse 3. Bawal magsindi, Exodus 35:2, 35:3 pala, bawal magsindi ng ilaw na anuman. Next question. Ang batas tungkol sa pagbabawal sa pagsindi ng apoy, yan po ba ay naroon sa Exodus 20 talatang 8 hanggang 11? Meron o wala? Wala. Kasi hindi yan ang talata ko. Ang talata ko, Exodus 35:3. So pumunta kayo sa Exodus chapter 20, wala talaga doon. Kasi pero ang 10 Commandments, yan ay may hindi lang ang Sabat, basta Sabat. Ang Sabat meron sa Vatican laws na dapat sundin. Batas paano sumamba sa Diyos. Next Kaya question. Okay. So, ibig sabihin, wala, no? Okay. Ang sunod na tanong. Okay. Ang tanong ko, okay. Yung pagbabawal
sa pag-araro ng lupa o kaya pag-harvest ng mga tanim sa lupain, yun po ba ay pasok sa Seventh Day Sabbath o hindi? Actually, pasok siya. Kasi sabbatical law siya. Pero mali po ang pagkaintindi nyo. Ang sabi ko ho, every 7 year, dapat binubuksan ng mga Israelita ang kanyang lupa. Huwag siya magpo-flow para magpakain ng tao at hayop. So, mali rin po yung talatang binigay nyo, Exodus chapter 23, verse 10 to 11 yun. So, doon po kayo sa premise ko ang magtanong kasi Next question. malayo eh. Malayo kasi. Next question. Tanong ulit. Okay. Dahil hindi naman pala pasok bawal ang pag-araro sa lupa sa pampitong araw na Sabat na pinatunayan ko, bakit mo ginamit yon? Ang pinatunayan ko, ang Sabat na yan ay pampitong araw ng Sanlinggo, yun po ang nagpapatuloy hanggang sa panahong Kristiyano. Bakit mo ginamit yon? Una, mali ho pagkaintindi nyo. Ang sabi ko ho, ang 7th year, do not plow wag nyo, every 7th year, pagdating ng 7 taon, bawal kayo magtanim. Hayaan yung tumubo mga halaman, sabi sa Biblia, para makakain ng mga hayop ng mga tao. Yung batas yan, kasama yan sa sabbatical laws, sa Sabat. Pag hindi mo ginawa yan, papatayin ka ng Diyos. Pwede ka niyang patayin. Yan ang kasama, yan ang sumusurround sa sabbatical laws. Ang Sabat nilang pagsamba, mayroong batas para Next sa question, pagsamba. please. Ang pinatunayan ko, ang Sabat na siyang 7th day, yun po ay nagpapatuloy sa panahong Kristiyano. Bakit mo ginamit ang pang-7 taon na hindi naman yun ang pinatunayan ko, kapatid? Ang panahon mo para sirain o kaya gibain, ang pinapatunayan ko, iba man ang giniba mo. Bakit ganon? Unang-una, hindi kayo malinaw mag-explain. Hindi nyo natindihan yung sinasabi ko. Uulitin ko, papatunayan ng Old Testament Sabbath ay pwede pa ba sa mga buhay Kristiyano? Sasagutin ko yung tanong nyo. Yung Sabbath din, paano ma-apply sa panahon natin? Wala na sila Moses. Wala na yung tabernakulo. Paano niya apply ito sa panahon natin? Next question. Yung babae na inagasan ng dugo na kailangang maglinis, yan ba ay pasok doon sa Exodus 28 hanggang 11 na pinapatunayan ko? Pasok o hindi? Pasok lahat. Lahat po ng sabbatical laws, pasok sa Sabat. Dahil ang Sabat, mayroong batas na dapat gawin sa pagsamba. Tulad ng babaeng may regla, bawal siyang pumasok sa camp ng Diyos, kundi papatayin siya. Meron siyang 14 days cleansing. So ngayon, pag isang SDA na babae, na kapatid, pumasok ng SDA simbahan, sa panahon nyo, paano ma-apply ito? May regla siya. Oh. Time stop. Naputol, nawala. Okay. Yan. Ibig sabihin, hindi siya mababasa sa Exodus 20 talatang 11. Ang sinabing bawal ang pumasok sa simbahan ang babaeng merong regla. Hindi pasok. Meron lahat po, lahat po meron pasok. Lahat ng sabbatical laws pasok sa Sabat. Uulitin ko, ang Sabat may batas sa pagsamba sa Diyos, hindi lang basta pagsamba. Kaya ang babae may discharge ay bawal pumasok ng simbahan. Kailangan 14 days muna siya mag-absent. Sa inyo, may mga babae bang may regla pumapasok? Next question. Di nakasala kayo. Okay. Meaning, ang ginagamit mong mga talata, kakaiba sa mga pinatunayan ko. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo naunawaan ang pinapatunayan ko. No, hindi ko naunawaan, kayo hindi nakakaunawa kasi ibang talata ang binibigay nyo. Yung talata ko, ang premise ko, ang banggain nyo. Nagbibigay ibang talata na hindi naman, okay. Okay, so napaka-iksi lang talaga yung ating 7 minutes na pagtatanong.
However, tuloy-tuloy tayo sa ating second part ng debate, which is yung ating rebuttal. At bago yan, syempre, shoutout ko muna yung mga nasa loob at kakapasok lang. Sila Bro Rowell ng Catholic, si Rowell ng STA, si Heron, nandito, si MMR, okay, si Nico, si Bro Nash at saka si Edelos nandito din. At syempre yung ating mga nasa live, shoutout sa inyo. Okay, basa mo na siguro ako ng konting comments dito. Si Ombril, patunayan nyo, paniwala nyo, sabi niya. Ayan. At saka si Jimmy Laroco Diaz, sabi niya ayos. At saka si Ladley Ellie, bakit po magluluto sa loob ng church? Tanong lang. Ayan, sabi ni Bondoj, hindi naman yata naiintindihan. Okay. Kanina to. Shoutout kay Berting Labra, kay Maifel Paklauna Solidad. Sabi niya, sa panahon lang namin naman ni Moises po na mas mahigpit ang Sabat. Pero pagdating ni Jesus, di naman talaga mahigpit ang Sabat. Kaya pwede lang mag-prepare ng pagkain sa tuwing Sabat as long as what we did is not worse. To save life during Sabat is okay lang naman. So yan po ang sabi niya. At sabi ni Wilbert Awa Baron, irrelevant daw. Sabi ni Ladley Ellie, I think it is not a dilemma anyone to the SDAs today to cook before kasi it took a lot of effort na mag-apoy ngayon or twist na lang ng kalan, sir. That's why pinapabawal talaga yun kasi it took a lot of work to do. In the sense naman na sinasabi kung discharge ng lalaki, ang dami pong araw para gawin yon, bakit Sabat pa? Tigang na tigang. Okay, yan yung sabi niya. Sabi ni The Free Spirit, ginawang halo-halo ang explanation. At sabi naman ni Vicky, ibig sabihin ang born again hindi sumusunod ang buong batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Lady Ellie, does it mean pastor born again? Wala ng 10 commandments. Since sa panahon din ni Moises, okay, so sabi ni Becky Bagalihog, maliwanag na nakalagay sa 10 commandments na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Okay. So, okay. So, shout out kay Umbril. Ayan, bro. At tuloy-tuloy lang yung ating debate, second stage ng debate. Proceed tayo sa ating rebuttal. Bro Edwil, para sa yung rebuttal, 10 minutes ulit, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat po sa mga nakikinig dyan. At sana matuto po tayo sa ating pinag-aralan ngayon. Magbigay ng liwanag po, mga kaibigan. Alam niyo po, ang layo naman kasi ng binabanat ng aking kaibigan. Ang pinatunayan ko, yung Sabat ay mananatili, nagpapatuloy sa panahong Kristiyano. Ang binabanat niya yung sa lumang tipan. Yung mga bagay-bagay tungkol sa pagbabawal, na paglilinis, bawal sa pagsindi. Lumang tipan ho yun. Hindi pa nakamove on itong kaibigan ko Hindi pa nakamove on. So, ang pinatunayan ko, kapatid, na ito'y nagpatuloy sa bagong tipan. Yung binabanggit mo, hindi po yun Sabat na 7th day. Yun po ay mga batas para sa mga lumalabag. Yun po ay mga kahatulan po yung kaibigan para sa kaalaman mo na yun ay mga kahatulan ng Israel to govern the government of Israel. Hindi po yun Sabat na siyang part of the 10 Commandments, kaibigan. Yung bawal magsindi, bawal mag-igib, bawal humipo sa asawa, bawal magtalik Sabado. Ika nga, meron na nga comment para sa iyo na pwede namang gagawin yan sa ibang araw, bakit Sabado pa, di ba? Hindi na po yan, kapatid, kaibigan. At saka hindi po yan ang tupiko natin, hindi po yan ang paksa natin. Ang paksa natin, Sabado na pang 7 araw ng Sanlinggo ay nagpapatuloy hanggang
sa panahong Kristiyano po. Pero balikan muna natin, kaibigan, bakit ba ibinigay ng Diyos ang Sabat? Eto po linawin po natin, kaibigan. Bakit binigay ng Diyos ang araw ng Sabat? Ano ang purpose nito? Ano ang gustong mangyayari ng Diyos para sa iyo at sa akin, kaibigan? Okay, balikan po natin ang talatang 8 ng Kabanata 20 ng Exodus. Ito po ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan po ang sabi rito. Talatang 11, bakit naman, Panginoon? Pwede nating tanungin ang Panginoon, bakit naman, Panginoon, kailangan pa namin alalahanin yung araw ng Sabat? Talatang 11, ito pong sabi, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, na pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So, ang ibig sabihin, bakit kailangan nating ipangilin ang araw ng Sabat, ito ay pag-alaala sa Diyos na manlalalang, kaibigan. Gusto ng Diyos na alalahanin mo ang kanyang mga gawa sa loob ng 1 linggong paggawa, at higit sa lahat, alalahanin mo o kaya'y kilalanin mo ang may lalang. Yan po ang linaw doon, kaibigan. Okay. Ezekiel, banggitin po natin ang Ezekiel. Ezekiel 20 talatang 12. Ito po ang sabi, mga kaibigan. Talatang 12 ng Ezekiel 20. Ito po. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala. Ito po ang pagbibigyan natin ng diin, kaibigan. Kung ano ang pinaka-purpose, bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang Sabat? Upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Yan po, kaibigan. Alam niyo po, isang pong malaking bagay na kilalanin mo ang Panginoon. At walang ibang pamamaraan para kilalanin ang Diyos, kaibigan. Sabat po ang pinakasusi para masabi mong kilala mo ang Diyos na manlalalang sa iyo. Wala pong iba, kaibigan. Eto, assignment mo, Pastor Wimpy. Assignment mo mamaya. Kung meron kang ibang talata na makikita na ibang pamamaraan para makilala ang Diyos, kung sakaling mayroon kang mabasa, pwede ka nang tumabla. Pero kung hindi mo mabasa, alam mo na. Alam mo na, di ba? So, ibig sabihin, ang pagsasabat, kaibigan, ay pagkilala sa manlalalang. At dapat gawin po natin ang pagkilala sa Diyos na manlalalang. At ito po ay sa pamamagitan po ng Sabat, kaibigan. Yan po ay napakabanal na araw po yan, kaibigan. Eto, bigyan na kita ng talata na sinabi mismo ni Kristo. Matthew 24, talatang 20. Eto po. Sa anyo 70, inihula ng Diyos, actually hindi naman binanggit ang anyo 70, ang hula ni Kristo na ang banal na Jerusalem ay gigiba. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi ibabagsak. At itinuro niya, inuutos niya sa kanyang mga alagad na kayo magsisitakas. Okay, doon kung saan kayo makatakas, siyang nasa lupain ay wag nang bumalik sa bahay upang kumuha ng kanyang damit, ika nga, kaibigan. Ngunit, sa kabila ng pagtakas, kaibigan, merong habilin ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Talatang 20, Matthew 24, talatang 20, ito po ang sabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Malinaw, kaibigan, na pinagdiinan pa rin ni Kristo ang Sabado.
ang Sabat, kaibigan, sapagkat ito'y mahalaga para sa Panginoon, sapagkat ito ang kanyang tanda upang ating kilalanin siya at tayo rin ay kilalanin niya bilang kanyang mga anak, kaibigan. Okay? So balikan po natin ang talatang binasa ko kanina sa Apokalipsis 14:7. Apokalipsis 14:7. Ito po ang sabi, kaibigan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal na tubig. Sinabi dito, kaibigan, magsisamba kayo sa lumalang gumawa ng langit at lupa. At ang mga salitang ito na merong kinalaman sa paglalang ay bumabalik doon sa Henesis 2:1-3 nang sabi, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga na kapitong bahin ang may lalang ng langit at lupa. Proceed. Ang may lalang ng langit at lupa, ito po ay mayroong kinalaman sa pangpitong araw na Sabat na dapat pa rin po nating ipapangilin, kaibigan. Ugali ni Pablo, ugali ni Kristo, ugali ng mga alagad, at higit sa lahat, kaibigan, ayon po sa Isaias, hindi ko na siguro mabasa, kulang ng oras ko. Isaias 66:22 na hindi ko na mabasa siguro, kapos ng oras ko, no? So mga kaibigan, balikan na lang po natin ang pinaka-konklusyon. Ang Sabat po ay pagkilala sa Diyos na ating manlalala. Naputol. Po sa buong lupa. Kilalanin natin ang Diyos sa ating mga gawa, at yan po ay merong kinalaman sa araw ng Sabat na binigay niya sa inyo at sa akin. Maraming salamat po. Okay, at dyan natatapos ang ating rebuttal ng affirmatives sa mga bagong nagsusubaybay sa ating live streaming. At ang ating topic ngayon is patutunayan ko na teka sahin natin para hindi tayo magkamali. Patutunayan ko na dapat pa rin sundin ang Sabat sa panahong Kristiyano. Ayan, affirmative si Bro Edwin ng STA, negative naman si Pastor Wimpitan ng Born Again, at I think na wala si Pastor Wimpi. Ayan. Napindot ko, laglag ako. Okay, so shoutout muna sa ating mga new sharer, si Inday de los Reyes. Shoutout sa kanya, si Umbril na nag-share. Ayan, si Chris Bato. Okay, matigas to kasi Bato. Saka si Bongski Igman. Shoutout sa inyo mga bro. Tuloy-tuloy tayo sa ating debate. 7 minutes at palala ko pala, pwede na magtanong dito kahit ano. Basta ano siya, pasok sa topic. Ayan. At umpisahan mo, Pastor Wimpy, sa iyong rebuttal question, bro. 7 minutes, bro. Sa iyong pagtatanong. Okay, 7 minutes. Time start now. Okay, iklaro ko lang ho, no? Kasi ang topic na pag-usapan ho natin, na papatunayan niyang Old Testament Sabat ay applicable pa sa panahon natin. Tama ba o mali? Yes po, yung 7th day po ang tinutukoy natin doon. Sabat, di ba? Kaya nga po, uulitin ko, nag-agree ako kung applicable pa ba ang Old Testament Old Testament Sabat sa panahon natin, yes or no? Yes, Old Testament na Sabat, yung pampitong araw, 7th day, na yung nakasulat po sa Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Yun po ang pinatunayan ko. Okay. Applicable pa rin sa ating kapanahonan. Next question.
Okay, paano nyo a-apply ang Old Testament Sabbath? Ang Old Testament Sabbath, may saklaw siyang sabbatical laws na dapat yung gawin sa pagsamba. Paano nyo i-apply yan sa panahon natin? Tulad pagpatay ng ilaw, bawang magluto, yung 7 taon, kailangan ibigay nyo yung lupa nyo. Yung mga babaeng may regla, bawal pumasok sa simbahan. Yung mga lalaki na pagtalik, bawal pumasok sa simbahan na may semen. Yung nakahawak ng mga patay na hawakan ni Ilam, bawal pumasok sa simbahan. Paano ma-apply yan? Dapat, kasi ang sabi sa batas ng Old Testament, the law of Moses, kailangan ma-apply nyo sa sabbatical laws. Kontrata yan. So, paano ma-apply yan sa New Testament? Sagot. Ano tanong mo? Paano i-apply? Eto po Colosas 2:14. Akala ko ba talata mo ito? Ako na tuloy ang gagamit Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Yung mga binanggit mo kapatid, palatuntunan yon na wala na sa panahong Kristiyano. Ang natira yung 7th day Sabbath. O talatang 16 Time stop muna bro. Objection. Sa pagsagot bro. Anong objection natin, Pastor Wempi? Klarong-klaro yung tanong ko. Sabi ko, doon sa mga premise ko kanina, sinabi ko, yung mga may legra, yung bawal tumulong siya sa Colossians. Sa Old Testament kami, hindi doon sa Colossians. Okay. So, ganito kasi yan, Pastor Wempi. Since hindi naman yan categorical yung tanong mo. At kahit anong isagot niya dyan, it's up to you kung tanggap mo or hindi. Doon ka na lang sa rebuttal mo mag-explain. Pero dito talaga sa pagsagot niya, hindi natin mapupwersa yung sumasagot kung ano yung sasabihin niya pa. So kahit ano pa yan, kahit 1 + 1 = apple pa yan or anything, kahit sang-ayon ka o hindi. So bibigyan ko ulit ng 20 seconds sa pagsagot si Bro Edwin sa iyong tanong kasi naputol siya. Dali lang bro. Clarify ko lang categorical yung tanong ko. Babaeng may regla, lalaki nakipagtalik, mga sa pagkain. Categorical yan. So, yun na lang. Hindi, kasi, yung last kasi na tanong mo, I think, paano? Sige. Doon siya sumasagot sa last question mo about paano. Sige. So, Sige. mamaya baka i-next question siya. So, Bro Edwin, 20 seconds para sa pagsagot mo, bro. Doon sa tanong na paano, ipapaulit ko yung sagot mo. Okay. Proceed, bro. Ang tanong po, paano i-apply? Hindi na nga po apply yun Sa panahong Kristiyano, kapatid Wimpy, hindi na i-apply yun. Base po sa Colosas 2:14 na pili. Ang tanong niya, paano i-apply? Hindi na po kailangan i-apply yon sapagkat iyon po ay wala na sa bagong tipan. Yung mga palatuntunan na nakasulat sa aklat na binanggit ni kapatid na Wimpy, wala na po yon. Yan po ay pinawi na doon sa cross ni. Okay, next question. Karuli. Strictly ba sinusunod nyo ang Sabbath sa Old Testament na 7-day lang? Yes or no? Strictly? Sinusunod po namin yung 7th day Sabbath sa Old Testament. Nasagot po. Kung halimbawa sa Old Testament, hindi 7-day, ginawa kong 3rd day, pwede ba o hindi? Ang sabi ng Diyos, ang iyong pag-iisip ay hindi ko pag-iisip at ang iyong mga daan ay hindi ko daan. Kaya bakit ka naman gumawa pa ng iba? Okay. Kaya nga, Okay. nandiyan ba siya? Okay, kaya nga tinatanong kita. Next question. Kung talagang Old Testament, kung talagang Old Testament fundamental ka, the 7 days sa Old Testament, pwede ba ako magsabat ng 3rd day, hindi 7 day? Yes or no? Pwede rin kasi kagustuhan mo. Pero, bahala na ang Diyos sa iyo maghatol. Hindi ako. Paano yan? Sa Old Testament Sabbath, pag di ka sumunod ng 7 days, stoned to death ka. Paano na yan? Wala po ako sinabing patayin ka ng Diyos, pero ang maganda na lang siguro payo ko sa iyo, sumunod ka na lang sa utos ng Diyos. Kung anong prescribe ng Diyos, sundin mo na lang. Halimbawa, prescribe ng doktor ang gamot, ibang gamot bibibilhin mo, baka mapahama ka pa. Okay, tanong. Sa panahon natin, hindi ako mag-7-day samba. Sumasamba ako every Tuesday. Ayon sa Old Testament Sabbath, pwede yun? Yes or no? Ulitin ko ang sagot. Sige, bro. Pakiulit, bro. Ulitin ko ang sagot. Bakit ka Tuesday sumasamba samantala ang utos ay Sabado? Bakit ka naman hindi na lang sumunod para ikakabuti sa iyo, kaibigan? Sumunod ka na lang.
sapagkat ang Diyos ay siya po ang may akda ng walang hanggang kaligtasan sa mga sumusunod, hindi po sa tagalabag. Okay. Next question. Ano ba ang batas ng Diyos sa Old Testament pag lumabag ka sa Sabat? Anong kabayaran? Lahat doon kapatid sa Old Testament, patayan lahat 'yon. 'Di ba? Pero tayo ngayon ay nandito na sa bagong tipan, ay dito na po tayo maglalaro. Okay, ulitin ko tanong. Huwag ko kayo pumunta sa bagong tipan. Ang tanong ko sa Old Testament. Kasi Old Testament Sabbath keeper kayo. Kaya ang tanong ko, paano nga, halimbawa, ikaw nga ay Old Testament keeper ka, hindi ka nagsasabat sa 7 araw, makapito. Tuesday lang. Ango ba yung sa batas ng Old Testament Sabbath? Yes or no? Walang Tuesday po na batas sa Old Testament kapatid, walang Tuesday. Uulitin ko yung tanong. 7-day po ang Sabat, batas sa Old Testament. Kung nagsimba kayo Tuesday, sinira niyo yung batas ng Old Testament, sa tingin niyo, magagalit ang Diyos? Yes or no? Okay, walang problema kung magsimba kami araw ng Martes, pero talagang hindi rin pwede mawala ang 7th day na Sabado. Walang problema yon. Meron din kaming mga fellowship, isang linggo po talaga, pero yung Sabado kailangan. Next question. Uulitin ko yung tanong. Old Testament tayo ha. Sa Old Testament, bawal sumamba ng ibang araw. So paano mo apply yan sa panahon natin? Hindi dapat sa 7 araw lang kayo sumamba, sa ibang araw hindi pwede. Paano yan? Paano mo sundin ang Old Testament batas yan? Paano? Okay, sagot. Wala akong sinabing hindi pwede sa ibang araw. Pinagbigyan na kita sa Martes di ba? Pinagbigyan na kita sa Martes, sinabi mo Pero pwede kami magsamba araw ng Martes, pero yung 7 araw talagang hindi pwedeng mawala, kaibigan. Talagang permit. Sabi sa Old Testament batas, 7 araw lang kayo dapat sumamba. Time. Mga ritual. Okay, time. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative at shout out muna sa lahat ng nasa live at basa ako konti doon sa ating mga nasa comment box. Sabi ni Anton, binabati ko sarili ko. Ayan. So binabati ko din si Anton Soriano at yung ating mga patripasyanism dyan. Ayan. At kay Lady Ellie, ceremonial law, sabi niya kay Pastor nakafocus. Yung topic nyo po kasi is the day itself, which is the 7th day, not the ceremonies included during the days of Moises. Ayan. Shout out kay Inday de los Reyes, lumalabag ka sa batas ng Diyos. Alam mo naman pala ba't hindi ka nagsasabat. Ayan yung sabi ni Inday. At sabi ni Vicky, tama po Brad Edwin, lalo na sa Ezekiel 20:20, inyong ingatan banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay magiging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. At shoutout din kay James Villafranca. Kung ang Islam ay sumasamba ng Friday dahil araw yun ng kamatayan ni Kristo, ay ito nang shoutout din kay sino pa ba? Si Ruel Carillo Celebran. Ano ba yan? Patuloy sa New Testament ang ika-7 araw ang topic sa Old Testament. Ayan. Ito na nga si Taiben. Shoutout sa iyo, Taiben. Sa lahat ng patripasyanism around the world. Ayan. At sabi ni Geruel Sedenio, ang gulo ng tanong. Ayan. At okay, so yan lang muna yung ating mga nasa comment box. Dako tayo sa ating negative rebuttal. Pastor Wimpy, 10 minutes para sa iyo bro. Your time start. Rebuttal now. Okay, mga ST na kapatid, makinig kayo mabuti. Okay? Makinig kayo mabuti. Okay? Tatandaan nyo, ang kiniklaim yung Old Testament Sabbath. Kaya nga kayo sumusunod sa Old Testament Sabbath. Ang topic namin ngayon, papatunayan ng Old Testament Sabbath ay applicable pa sa panahon natin. Ang sagot ng Biblia, hindi. Bakit? Unang-una, pinakamahalaga, wala lang high priest. Si Jesus Christ ang last and final high priest.
kung a-apply niyo yung Old Testament Sabbath sa panahon natin, paano magsasacrifice si Jesus Christ sa loob ng templo, sa tabernakulo? Paano gagawin yan? Sasabihin niyo, sumusunod kayo sa Old Testament Sabbath? Oo. Kaso nga sabi ni Moses, may mga ceremonial laws, may mga sabbatical laws. Kaya nga sabbatical laws na dapat sundin sa pagsamba sa Sabbath. Tandaan niyo yan. Kaya ngayon ko yung nabanggit ko nga kanina, lalo yung mga babae may regla, kahit may napkin kayo, hindi kayo pwede magsimba. Kailangan 14 days umalis kayo sa komunidad nyo. Umalis kayo sa simbahan. Magpa-cleansing kayo, hanap kayo ng high priest. After 14 days pa yung magagawa yan. Paano na? Ang Old Testament Sabbath, hindi ng pagsamba. Uulitin ko, may batas na sinusundan para sa pagsamba. Pero kung ang Old Testament may pagsamba na walang sabbatical laws, okay lang. Pagsamba, kaso may sinusunod O yan. Pangalawa, tatandaan po natin, kayong mga SDA, kaya kayo sumusunod sa sabbatical laws para sa kaligtasan nyo. Seal observation. In-explain ko ulit. Wala pa ang Sabat, ligtas na si Isaac, Moses, Abraham, Matthew 8:11. Tsaka yung sa Sabat, paano nyo ma-apply yung magluluto kayo? Sa Old Testament, hindi ba lang magluluto, papatay ng mga ilaw? O sa churches nyo, pinapatay nyo ba ilaw pag sumasamba kayo? O paano nyo ma-apply yan? Uulitin ko, ang Sabat hindi lang pagsamba. May inutos si Moses sa sabbatical laws na sa mga batas na to para sa pagsamba. Yan ang importante yan. Pangatlo, paano kayo makakasimba? Halimbawa, may isang kapatiran sa inyo, kumakain sa labas, may barbecue, nagtapunan ng lamok o mosquito yung niya, langaw yung kamay niya. Unclean na siya. Pagpasok niya ng simbahan, kung iyan Old Testament, patay ka na. Stone to death ka na. Kaya yung may mga sakit noong unang panahon, sineseparate nila for 14 days cleansing. After the cleansing, pupunta sa high priest, mag-offer ng lamb o kaya ng burnt offering para ma-cleanse siya. Ginagawa niyo ba yan? Paano magagawa yan? Pangatlo, sabi sa batas ng sabbatical laws, sila Moses at si Joshua bago sumasambal, naguhugas, naliligo. Kayo mga leaders, ginagawa niyo ba yan? Paano na? Patay ka na. Pag sumaway ka sa batas ng Diyos at sabbatical laws, automatic stone to death. Papatayin ka on the spot. Dalawa mangyayari sa'yo. Kung si God mismo papatay sa'yo automatic, or sasabihin ni God kay Moses, papuntay ka sa tent of meeting. Papuntay mo, huhusgahan ko yan. Dalawang verdict, mercy or patay ka na. Paano? Kaya hindi mo ma-apply ang Old Testament Sabbath sa panahon natin kasi ang Old Testament Sabbath na pagsamba, may nakasaklaw na batas. Paano susundin yung mga batas na yun? Sabi niya kanina, sa Jerusalem, Matthew 24, may Sabat. Walang Sabat doon. Ang sinasabing Sabat doon, pag nagkaroon ng distraction, sana hindi mangyari, nagsasabat ka. Hindi ko sinabing walang Sabat. Ang point ko lang dito, hindi ibig sabihin doon, yung Sabat na yon ay pwede mo apply sa panahon natin kasi yung Sabat na yan, merong sabbatical laws. Paano ma-apply yan? Paano na habang nagsasabat ka? Bumagsak ang Jerusalem. Pagbagsak ang Jerusalem, kumakain ka, lalaglag yung pagkain mo. Pinulot mo, unclean ka na. Patay ka na. Papatayin ka ng Diyos. Paano na? Paano magagawa yan? Tapos sabihin sa Revelation, si Jesus Christ may Sabat. Hindi po Sabat yun. Jesus Christ himself is the Sabat. Siya mismo ang Sabat. Ano ibig sabihin? Siya ang nag-fulfill lahat ng Sabat. Siya ang nag-fulfill lahat ng sacrifice. Kung interpretation mo sa Revelation, si Jesus Christ ang Sabat, ano yan? Bababa sa lupa? Managkasala ka? Mag-o-offer si Jesus Christ ng lamb sa isang high priest para patawad ka. Ano yan? Wala. Out of context. Diyan mo makikita ang mga SDA, sorry hindi alam talaga ang ibig sabihin ng Sabat dahil sinunod lang nila kay Ellen G. White. Okay? Si Ellen G. White, I'm sorry, is a false prophet. False prophet. Sa 28 fundamentals nyo, di ba? Sa number 14 yata, sabi niya, si Ellen G. White is the spirit of prophecy. Maraming SDA hindi nakakaalam yan. Ano ibig sabihin nun? Tulad siya ng Holy Spirit, hindi nagkakamali. Tama ba yun? Ang dami propesya ni Ellen G. White, sablay. Kaya hindi nyo ma-apply ang Sabat Old Testament sa panahon natin. Kahit i-apply mo sa New Testament, hindi mo rin ma-apply. Bakit? Problema, may mga Grego. O paano mga Grego? Kaya nga sabi ni Paul sa Acts, sa Romans, whether Jews or Greek, we are one spirit in the Lord Jesus Christ. We drink one Holy Spirit. Kaya nga, ang Hudyo at Grego, noong unang panahon, nakakasabat. Yung mga Grego, hindi na ginagawa yung mga practice ng Jews. Yung Jews, hindi ginagawa yung practice ng Grego. Basta sumamba lang sila, okay, tapos na, finish na. Si Jesus Christ, pumasok sa loob ng sinagoge. Hindi naman siya nagpatay ng ilaw kasi patay na nga ilaw .
Eh kahit patayin niya, hindi. Nafulfill niya lahat eh. Siya ang Lord of the Sabbath. At ang Sabbath, ginawa lang Diyos yan para sa need ng tao. Hindi para sa pahirapan ng tao. Naku, pag hindi ka nagsabat, hindi ka maliligtas. Naku, pag hindi ka nagsabat. Sa Old Testament, pag hindi ka nagsabat ng isang beses, automatic dead ball ka na. Patay ka na. Tapos sasabihin mo sa akin, sa New Testament, sa panahon natin, o sa panahon natin, dapat Tuesday, pinagbigyan mo ako Tuesday, Wednesday, pwede. Kala ko ba Sabbath keeper ka? Batas ka ng Sabbath, 7 day. Hindi nga pwede. Pero pwede mo sabihin, pwede ka sumamba. Pero yung ceremony worship na kasama sa Batiklos, hindi mo pwedeng gawin sa ibang araw. Dapat 7 day, kasi patay ka. O ngayon, tanong ko sa iyo ngayon, nagagawa mo ba yung mga sabbatical laws sa panahon natin? Kung di mo nagagawa, paano yan? Patay ka na. Kung nandito si Moses, stone to death ka na. Yung mga at requirement sa Sabbath sa Old Testament, wawal mag-absent. Kung nag-absent ka lang isa, patay ka na. Paano yan? Sino nag-absent sa inyong Sabbath? Ay, pasensya na kasi nakalimutan na late ako absent. Patay ka na. Considering may sakit, walang problema. Yung pagkalima, na late ka, patay ka na. Paano yan? Alam mo, ang SDA, sinusod nila ang Sabbath para sa kaligtasan kasi ang SDA, salvation by works. I-deny nyo kung hindi. Kaya kayo sumusunod sa salvation sa Old Testament kasi yan ang seal of salvation, utos ni Ellen G. White. Pag hindi kayo sumunod, hindi kayo maliligtas. Mali. Kaya meron kayong investigative judgment. Kaya sa SDA, walang kasiguradong kaligtasan. Dahil pag namatay kayo sa grave, mali. Matthew 8:11, si Abraham, Isaac, and Jacob nasa heaven na eh. Paano nasa grave? Yung soul nila sa langit eh. Di ba nag-appear yung soul ni Elijah? Tsaka sino? Ni Moses kay Jesus Christ? Paano yun? Nasa heaven na eh. Sa Old Testament pa lang, ang mga taong namatay na saved, automatic sa heaven. Because sa Old Testament, when you believe in Yahweh, you believe in Christ. Na-atone ka na, forgiven ka na. Kahit nagkakasala ka, patayin ka Diyos, maliligtas ka pa rin dahil napatawad ka na eh. Dahil ang kaligtasan ng Ama ay kaligtasan ni Jesus. Ang kaligtasan ni Jesus, kaligtasan ng Ama. Kaya nga ang tawag sa Father, Savior din. Ang tawag sa Father, indirect Savior. Kasi siya initialize sa anak niya para isave ang tao. Kaya si Jesus Christ ay direct Savior. And the Holy Spirit is the sealer to prove na ligtas ka. Kaya kayo mga SDA, mag-isip-isip kayo mabuti. Paano kayo susunod sa batas? Adami. 10 commandments pala, mabasag mo isa, papatayin ka na. Yung mga sabbatical laws pa. Sure mo, hindi kayo nagkakasala, hindi kayo nagkaka-absent. Yung mga babae may regla, nagsisimba. Yung may sipon, may ubo. Yung pastor pa nyo, naguhugas, naliligo, bago magsimula ng preaching, patay ka na. Hindi nyo pwede idahilan sa Old Testament ang sambalang hindi. Ang konteksto ng Old Testament Sabbath may sabbatical laws na dapat sundin sa instruction para sa pagsamba. Kaya pinagbabawal lang Diyos na pagsamba sa Sabbath na hindi pagsunod sa sabbatical laws. Patay ka na. Stone to death. Nakahawak ka ng langaw. Stone to death. Nagsinga ka, tumama sa kapatiran mo. Hinawakan, stone to death pag hindi ka nagpa-cleansing. Yung mga langaw dumadapos sa pagkain sa loob ng simbahan nyo, na langaw, ginaganon-ganon nyo. Papare, unclean na yan. Kinain mo, stone to death, sabi sa sabbatical laws. Paano yan? Alam mo, huwag kayo sumunod sa tao. Huwag kayo sumunod kay Ellen G. White. Sa Biblia. Sa Biblia. Sorry, Ellen G. White is a false prophetess. Lahat ng propesya sa sablay. Tapos sinabi niya, siya ang spirit of prophecy. Siya? Di siya nagkakamali. Kiniklaim na Holy Spirit din siya. Na revelation kayo, di siya magkakamali. Dami nga niyang mali. Mag-isip-isip kayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sure na kaligtasan sa langit pag namatay, ba't sa grave pa? Matthew 8:11, Abraham, Isaac, Jacob nasa heaven na. Walang tao na napunta sa hell na hindi saved. Kaya, sorry SDA, hindi nyo pwedeng ma-practice ang Sabbath nyo sa panahon natin ngayon. Yun lang. Okay, at dyan po nagtatapos ang rebuttal ni Pastor Wimpy. At mainit-init na tayo. So dako tayo agad sa ating pagtatanong. Second cross ng ating formative. Bro Edwill, 7 minutes sa pagtatanong bro. Your time start now. Okay, Brother Wimpy.
alam mo ba ang ating paksa o hindi? Uulitin ko, alam ko nga, na pag-usapan natin, papatunayan mo, ang Old Testament Sabbath ay kung applicable pa sa Kristiyano sa panahon natin. Hindi siya applicable ang Old Testament Sabbath. Hindi. Next Okay, question. dahil alam mo pala ang paksa na ating pag-usapan tungkol sa Sabat, bakit mo sinali sa iyong paliwanag ang tungkol sa kaligtasan? Bakit mo sinali? Objection, moderator. Pwede mo Time object stop. hindi, no? Time stop muna. Okay, anong Diba, objection? di ba doon sa ano natin sa rebuttal, anything goes, basta related. Yes, yes. Oh, yan nga eh. Oh. So anong objection mo, bro? Ba't ino-objection niya na sinabi ko ang Sabat ay kaligtasan? Ito totoo naman sa Okay. Sabat, part ng kaligtasan nila yon. Okay, so ang naiintindihan ko sa objection mo, yung kanyang pagtatanong, di ba? So, ganito, Pastor Wimpy, pwede mo siyang, kung ayaw mong sagutin, pwede mo i-next question. At kung sasagutin mo naman, pero dito talaga pwedeng itanong kahit ano, related sa iyong sa ating pinag-uusapan, since nabanggit mo naman kanina, it is ano. So, bro, tatanungin ko muna si Pastor Wimpy. Sasagutin mo ba yung tanong niya or mag-next question tayo? Actually, sasagutin ko, kiniklear ko lang. Sasagutin ko okay. na. Okay, so proceed ka bro sa iyong 20 seconds na pagsagot. Times resume. Kaya nga dito sa portion na ito, anything goes kahit basta related. Kaya nga tinatanong ko nga eh. Kaya sinasabi ko, ang Sabat, part ng kaligtasan ng SDA. Kaya ang Sabat, mga Sabatista, ang kaligtasan nila by works, hindi by grace. Sinasabi nila lang by works, pero ay, pag wala kang works, hindi maliligtas. Next ang question, tanong, please. okay. Question. Okay. Sinabi mo na ang Adventist ay salvation by works. Anong patunay mo? Meron ka bang mababasa sa mga sulat namin o kay Ellen G. White na ang salvation namin ay salvation by works? Meron o wala? May mababasa ako dun sa Ellen G. White na hindi ritual salvation by works. Ang sinasabi ni Ellen G. White, kailangan yung Sabat, pananatilihin mo yun. Pag hindi mo ginawang pananatili ng Sabat, hindi ka tunay na Sabat keeper at hindi ka maliligtas. Yun ang sinabi niya. Meron ako dito, isang source nagsasabi. Next question. At dahil hindi direktang sinasabi, ibig sabihin mali ang pagkaunawa mo, kapatid. Sorry po, hindi po mali ang unawa ko. Sinabi ni Ellen G. White, pag hindi nyo sinunod ng Sabat, hindi kayo Sabat keeper, hindi kayo maliligtas. Sinabi ni Ellen G. White yan. Next question, please. Saan mo mababasa na ang langaw Nalaglag yata. Nawala. pagka nadapuan ka sa aming kapanahonan ngayon sa bagong tipan Bro, sa mga Seventh-day Adventist, Pakiulit saan mo na, bro. mo mababasa na kapag ka nadapuan ng langaw ay marumi na? Sa Seventh-day Adventist sa amin ngayon kasi tayo magkalaban eh. Ang Seventh-day Adventist kalaban mo. Okay. Saan mo nababasa sa mga Seventh-day Adventist ngayon kasi ang kinakalaban mo Seventh-day Adventist, sinali mo pa si Mrs. White. Saan mo mababasa na ang langaw, kaming mga Seventh-day Adventist, kapag ka nadapuan ng langaw, marumi na? Saan mo nabasa? Wala akong sinabi ni Ellen G. White na ganun. Pero sinabi sa Old Testament, sa sabbatical laws, pag magsasamba kayo ng Sabat, kailangan apply nyo sa sabbatical laws. Pag hindi in-apply sa sabbatical laws, papatayin kayo ni Moses. Kasi nga, kaya nga Old Testament Sabbath keepers kayo eh. Kaya nga uulitin ko, ang Sabat sa Old Testament, hindi ng pagsamba. May batas na sumasanglaw Next sa question. pagsamba. Okay. Alam mo ba ang 10 otos, ceremonial law at mga kahatulan? Alam mo ba ito o hindi? Alam ko ang 10 utos, alam ko rin mga ceremonial laws, pero hindi ko memorize lahat. Kaya nga uulitin ko, hindi kayo pwedeng sumambalang basta sa Sabat. Dapat apply nyo sa sabbatical law sa pagsamba. Pag hindi, stone to death. Next question. Okay. So meron ka bang patunay na iyon ang patakaran namin sa amin ng mga Seventh-day Adventist? Meron ka bang patunay na iyon ang patakaran namin o hindi? Yang patakaran nyo kay Ellen G. White, hindi yan Objection po, Mr. Moderator. Time stop. Hindi po Anong sumasagot objection? sa categorical. Okay, so may categorical tayo dito, Pastor Wimpy. Oo nga pala, oh. Yes. Okay. So,
Bro Edwil, pakidiinan nga yung categorical natin ulit bro para masagot ni Pastor Win. Kasi nag-robot, nag-choppy-chop. Nag-choppy-chop. Sige Okay. lang. Tsaka bagalan niya kasi bilis eh. Okay, Bro Edwil, Okay, pakiulit change mo question na na bro. lang. I-change Bilis, question mo na. Change question na lang ako kasi Sige, sige. nawala din. Sige, Okay. proceed bro. Sinabi mo kanina na alam mo ang ceremonial law. Naniwala ka ba sa Colosas 2:14 na wala na ang ceremonial law at ang mga palatuntunan at ang katulan wala na? Naniwala ka ba sa Colosas 2:14 o hindi? Naniniwala ako doon sa Colossians. Kasi kaso ang usapan natin Old Testament eh. Okay, sa New Testament pasok tayo. Okay, wala na nga yun, pero ginagawa lamang Hudyo. Pero, ang Sabat ay hindi na 7th day, every day. Acts chapter 2 verse 46, every day. Nasa loob sila ng templo, breaking bread, sumasamba, hindi ba Sabat yun? Paano na? Next question. Okay, next question. Bakit mo laging iparatang sa amin na dapat pa rin namin sundin ang mga ceremonial at mga katulan? Bakit mo patuloy pa rin iparatang sa amin na sinusunod namin? Samantalang wala na po yan sa bagong tipan. Bakit mo iparatang pa rin sa amin, kapatid? Okay, ulitin ko. Old Testament Sabbath keeper, strictly Old Testament Sabbath keeper kayo. Kaya pag susunod kayo Old Testament Sabbath keeper na pang 7th day, kailangan apply niyo yung sabbatical laws. Dahil ang topic natin, kaya bang patunayan na Old Testament sabbatical laws ay applicable pa sa panahon ng mga Kristiyano? Hindi nga pwede. Kasi nga, merong sabbatical laws. Kailangan gawin niyo yun. Kundi, stone to death. Next question. Okay. Binanggit ko ba yung mga batas, mga ceremonial law na dapat pa rin sundin ng Seventh-day Adventist sa kapanahonan? Binanggit ko ba o wala? O ikaw lang nagbanggit? Binanggit mo na dapat ba, tinanong mo sa akin, dapat kahit hindi mo banggitin, dapat niyo sundin dahil utos niyan sa Old Testament. Dahil sinusunod yung Old Testament Sabbath, dapat yung applyan. Pag hindi nyo in-applyan, sabi ni Moses, stone to death. Ibig sabihin, hindi namin sinabi, bakit mo naman patuloy pa rin na gustong sundin namin yan na hindi na po yan kailangan? Hindi ko Hindi na sinabi, po namin yan kailangan. Bakit mo patuloy pa rin po na ipasunod sa amin sa kapanahon ng Kristiyano, kapatid? Hindi ko binanggit yan. Bakit mo patuloy? hindi ko sinabing dapat nyo sundin. Sabi ni Moses, dapat nyo sundin dahil sumusunod kayo sa Old Testament Sabbath. Kaya nga tinatanong kita kanina, di ba? O, paano pag hindi ako nagsabat sa 7 days, sa Wednesday? Ay, pwede. Tapos sabihin mo, oo, sumusunod kami sa Old Testament Sabbath. Di sumusaway ka sa batas sa Sabbath, di stone to death ka na. Ang Seventh-day Sabbath ay hindi ba yan Old Sabbath, Old Testament Sabbath? Okay, next question. Ang Seventh-day Sabbath, hindi ba yan old? At yun ang pinatunayan ko na dapat pa rin ay Nawala yata. na sundin sa panahong Kristiyano? Pakiulit Wala mo na ba? yung tanong bro. Oo. Kasi napuputol-putol ba? Hindi namin maintindihan. Sayang. No? Sige. Sige. Ibang tanong na lang. Proceed. Sinabi mo na si Kristo ang Sabat. Saan mo mababasa na si Kristo ang Sabat? Nasa Hebrew, Christ is the Sabbath. Nakalagay doon sa Hebrew. Hindi ko maano yung talata pero pwede ko bigay sa mamaya. Si Kristo ang Sabbath rest. Hindi yung Sabbath na sa Old Testament. Kaya anong pinakaiba? Kaya si Jesus ay hindi na ginagawa yung mga high priest pag nakasala, sacrifice pa kasi siya ang kapatawaran. Next question. Paano Kung si Kristo ang Sabat, bakit siya pumasok sa simbahan tuwing araw ng Sabat at naging ugali niya? Kung siya ang Sabat, bakit siya pumasok sa Sabat? Kasi that time hindi pa siya namamatay. Hindi pa siya nabubuhay muli. Nung namatay na buhay muli, siya lang Sabat. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Hebrews, I am the Sabbath. Time. Oh. Okay, so dyan natatapos ang ating second part ng debate, which is yung ating rebuttal at second na pagtatanong. At dako tayo sa ating, basa muna pala tayo ng comments. Shoutout pala kay Geruel Sidinio. Naku, sablay naman to. Hindi aral ni Ellen G. White ang Sabat.
Sabi ni Umbril, Old Testament is for Satan. Don't you get it? Ayan. So, shout out din kay Inday de los Reyes. Sabi niya, ayan ang mali mo. Di mo alam ang Sabat ay galing sa Diyos. Ang problema wala sa Sabat at sa Diyos, kundi sa tao na hindi mangingilin at linalabag. Okay? Sabi naman ni Jomar Bukado Yunting, puro kayo debate. Gumawa kayo ng mga pangkabuhayan sa church nyo. Mga asal-aso. Ayan. At sabi ulit ni Inday, di mo alam kung hahatulan ng kamatayan ay mas unang mamamatay ay hindi nangingilin. Puro sablay ang issue mo. At sabi ni Gurbasidinyo, lalong sablay si Enoch ay hindi kailanman nakaranas ng kamatayan. Ayan, so sabi naman ni sabi ni Gurbasidinyo, sabi niya, pwede ko rin bang hamunin yan? Patunayan niya na mali-mali ang hula ni Ellen White. Galit na galit ka kay Ellen White, paratang lang naman ang alam. Ayan, so kasama na yan, debate na yan. ayan, so i-ano natin kung gustong makipag-usap. Maganda yan. Maganda yan. At meron tayong interaction sa ating mga comment. Napaka-live natin, no? Shout out kay Lady Ellie. Ikaw lang yata, pastor, ang nagsasabing dapat sundin namin yon. Hahaha, bla bla bla, aral pa po. Ayan. At kay I think usually sa ating mga comment, mga mga STA. So mga ka-born again dyan, mag-comment din kayo. Ayan. At sabi ni Roel Carillo, saan bang logic ni Bro Wimpy? Patuloy ba ngayon ang 7th day or wala? Akala siguro niya binura na ang 7th day ngayon. So shoutout kay Jomar Bocado Yunting. Ayan. Si Ledley Ellie. Sabi niya, aral ka, pastor, kulang pa po. At kay Ezra Ezekiel Hosea, gusto ko lang hi kay Umbril na may fantasy world. Ayan, so shout out sa inyong dalawa, kay Ezra at kay ating kapatid na Umbril. At sa mga nasa loob ng live, nasa ating room, isa-shout out ko kayo mamaya, isa-isahin ko kayo. So, tuloy tayo sa ating conclusion at mauna dito yung ating negative, Pastor Wimpy. 5 minutes para sa yung final conclusion, bro, sa topic na patungkol sa Sabat. Ayan. 5 minutes, bro. Your time start. Final conclusion now. Okay, salamat no sa kadebate ko sa mga tao rito, no. So, salamat din sa mga nag-comment ng positive, negative. Pero ito, tandaan nyo, mag-isip kayo mabuti. Tingnan mabuti yung mga sinasabi namin dito at higit sa lahat, yun sa Biblia. Ngayon, unang-una, hindi nyo pwedeng apply ang Sabbath Old Testament strictly sa panahon natin kasi nga meron siyang sabbatical laws. Basahin yung Old Testament nyo. Yan ang problema sa yung mga tao eh. Sunod-sunurong kayo pastor, hindi nag-aaral, tamad. Gusto si pastor lagi magturo, katamaran, kata. Ganun ako dati. Kaya nung nag-disciple ako, mga ako ang galing mag-preach, ang galing magturo, pero yung pinag-aralan ko Biblia, sablay pala, lagot. Yung pinag-aralan ko, sa kanya, si Jesus ay tao lang. Sinabi sa Biblia, 1 John chapter 2, verse 22. Sino nagka-claim si Jesus ay hindi Diyos, ay mga sinungaling at antikristo. Yung mga STA, kiniklaim nila si Jesus ay si Archangel Michael. Sablay, according to Ellen G. White. Paano maging Archangel Michael si Jesus Christ? Si Jesus Christ hindi nilikha. Si Jesus Christ ay nag-exist sa kasamang Ama sa walang hanggan. Hindi siya pwede maging Archangel Michael dahil si Jesus Christ pagpunta sa langit, hindi siya Archangel Michael na po. Jesus Christ in the flesh, kung anong sa lupa sa langit. Okay. Pangalawa, kung gusto niyo sundin ang Sabbath strictly sa Old Testament, alam mo, una, kailangan may high priest kayo. Sino high priest nyo? Pangalawa, kailangan yung mga high priest nyo, yung mga pastor nyo, kailangan maligo muna bago pumasok simbahan. Pangatlo, yung mga unclean, mga regla ng babae, mga may asawa, yung mga nakahawak ng mga uod, nakahawak ng mga insect, maging unclean ka. Pag Old Testament, stone to death ka na kay Moses, papatayin ka on the spot, sunog ka. Pangatlo, paano sasabihin niya ay hindi naman apply ng 7 day? Maling-mali. Sa Old Testament, ina-apply ang 7 day, strictly 7 day.
Okay? Hindi kayo pwedeng umalis yan kung gusto nyo mag-apply dyan. Sa New Testament, nung nag-resurrect si Jesus Christ, nabuhay siya muli, ang 7th day, hindi na 7th day, every day. Acts chapter 2, verse 46. And they break bread every day inside the temple. Oh, every day na ang Sabat, kaya ang Sabat hindi lang strictly 7 days sa New Testament. Kaya sa panahon Kristiyano ngayon, kahit ang Sabat ay Monday, Tuesday, Wednesday, pwede. O kayo 7 day kasi sabi ni Ellen G. White, pag hindi kayo nagsabat every 7 day, mawawala kaligtasan nyo. Salvation by works. Pag di-delay kayo, hindi kayo salvation by works, ba't kayo sumusunod sa mga batas para maligtas? Ito ang tanong Naniwala ka kay Jesus, ligtas ka na. Tapos susunod ka sa batas para maligtas ka? Hindi sinabi ng Biblia, pag naniwala ka kay Jesus, paligtas ka, hindi ka susunod sa batas. Hindi. Ibig sabihin nun, sumusunod ka hindi para maligtas. Sumusunod ka, kasi ligtas ka na. Oh. Kaya kawawa kayo mga SDA. Nagbibigay ng yoke ang mga pastor nyo sa balikat nyo. Naku, pag hindi ako nagsimba, hindi ako maliligtas. Pag hindi ako nakita ng Bible study, hindi ako maliligtas. Pag hindi ako nagpray, nawala lang sa church, hindi ako maliligtas. Mali. Salvation is by grace, not by works. Kahit hindi ka magsimba, hindi ka magpray, sa buong buhay mo, basta nilisip mo si Christ, automatic save ka na. Pero may problema doon. Wala kang blessing. Yun lang. Sayang, di ba? Kaya ang SDA is salvation by works. Gumagawa para maligtas. Kaya ang Sabat is seal of salvation. Oh, klarong-klaro. Hindi mo matitinay yan. May mga sources ako. Oh. Kahit mga ibang SDA nakadebate ko nga dyan, hindi nga umaamin Oh, may isang babae SDA, sabi niya, patunayan mo nga, may tao lang sa langit, mayroon ng kaluluwa sa langit. Matthew 8:11, si Abraham, Isaac, and Jacob na sa langit ba't wala pa si Jesus kasi sa langit na? Kayo nasa grave ka lang, kaya delikado kayo, mag-isip-isip ka na SDA member. Ano pag namatay ka sa grave? Pag namatay ka, ang katawan mo grave, ang soul mo doon pupunta, langit, impyerno, up or down. Sabi ni Jesus Christ, John 11:25, he who believes in me, when he dies, he shall live. O ano ibig sabihin pag namatay siya? Mamamatay ang katawan niya, pero yung unang mamatay katawan niya, pero yung kaluluwa niya, spirito niya, babalik sa langit. Pero yung katawan niya, mabubuhay muli. Yan ang resurrection na sinasabi. Unification of the body and soul in heaven. Ngayon sa heaven, wala pang katawan, soul pa lang. Walang tunay na believer in Christ, nasa hell. John 10:28. I gave them eternal life, they shall never perish. Kung magpe-perish ka sa grave ka, ay kawawa ka naman. Impyerno na yan. Oh. Walang nasa grave, lahat nasa langit, nasa heaven. Moses, Elijah nagpakita kay Jesus Christ, di ba? Nasa heaven, bumalik ng heaven. Paano yan? Salvation pala, problema na. I'm sorry. With love, truth with love, sabi ko sa inyo, si Ellen G. White is a false prophetess. Thank you. Okay, so that is Pastor Wimpy ng Born Again bilang negative sa debate natin. At dako tayo kay Bro Edwill sa kanyang final conclusion bilang affirmative. Bro Edwill, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start. Final conclusion now. Okay. Maraming salamat po sa patuloy po natin na pakikinig at pagsubaybay po sa ating program, Debaters Convention. At ako po ay nalungkot sapagkat ang aking kaibigan ay iba ang mga sinasabi. Ang amin pong topiko, ang aming paksa ay tungkol sa Sabat na siyang nagpapatuloy hanggang sa panahon ng Kristiyano. Ang binabanggit ay si Michael. Ang binabanggit ay kaluluwa. Hindi po kasama yan, Pastor Wimpy, sa ating topiko. Ang binabanggit mo ay resurrection, pagkabuhay. Ang binabanggit mo ay eternal life. Ang layo, Pastor Wimpy. Bigo ako sa'yo. Labas, pasok ka sa ating paksa, Pastor Wimpy. Kaya sana po, next time po, around, kung magkaharapan tayo, kailangan stick to the topic po tayo, Pastor Wimpy. Anyway po, gusto ko lang pong bawiin po, balikan po ang sinasabi mo, itong binanggit mo sa araw-araw Sabat, ito po Acts 2:46, ito po ang sabi. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Araw-araw hindi po nabanggit na Sabat ito, kapatid.
Kapatid na Wimpy, hindi po Sabat ito na araw-araw. Ngayon po, sinabi mo kanina na walang seventh ding nabanggit sa Bagong Tipan, ay meron pong nabanggit na seventh day. Ito po, ayon po sa Hebreo 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So sinabi mong walang nabanggit sa Bagong Tipan na pangpitong araw ay meron tayong nabanggit. At marami kang mga paratang na kapag kanilabag ang Sabat hindi maligtas, maemperno ka, kasinungalingan yan, Pastor Wimpy. At alam na po natin kung sino po ang ama ng kasinungalingan. Marami kang paratang sa amin. Ayan, hinamon ka na. Hinamon ka na sa isa sa mga kasama namin tungkol kay Mrs. White na sinabing maraming mali si Mrs. White. Patunayan mo yan, hinamon ka na, at sana po paghandaan mo, Pastor Wimpy, ang mga sinasabi mo. Ang amin lang po dito mga kaibigan, na gusto po naming ipaalaala sa lahat ng mga nakikinig, na ang Sabat po ay pagkilala sa may lalang. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin sapagkat ang Diyos ay nilikha niya ang sanglibutan sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa araw ng Sabat. Pagkilala sa Diyos, mga kapatid. Huling talata po, ilang minuto na po kapatid na Rasya? 1 minute and 6 seconds. Ito po, basahin ko po ang huling talata mga kapatid na nagpapatunay na ang araw ng Sabat ay magpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa, kaibigan. Okay? Sapagkat ito po, Isaiah 66:22. Sapagkat kung paanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi. At mangyari na mula sa bagong buwan at sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago ay paroroon ang aking bayan upang sumamba sa harap ko. Kaibigan, bagong langit at bagong lupa, Sabat pa rin. Kung linggo kang ngayon, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, kawawa ka kaibigan. Kung kaya't ngayon pa man, ngayon pa lang, ay dapat nating sundin ang halimbawa na ginawa ni Kristo. Okay, Time so na? dyan Sige po, salamat po. natatapos ang ating debate between Bro sahin ko lang yung kanilang topic na pinag-uusapan. Bro Edwil ng SDA versus Wimpitan ng Born Again. Patutunayan ko na dapat pa rin sundin ang Sabat sa panahong Kristiyano. Affirmative dito si Bro Edwil. Negative naman si Pastor Wimpy. Ayan. At bago natin i-end yung ating live ngayon, syempre gusto ko munang bigyan ng 1 minute na magpasalamat ang dalawa sa mga nandito sa loob ng room sa live viewers natin. Meron tayong halos 20 plus na live viewers at yung ating mga nasa room. So mauna ka nang magpasalamat Bro Edwil, at kung meron kang mga programa dito mo siya ibigay bro. Sige bro. Okay, akin pong pinasalamatan una-una si Bro Rasya sa kanyang maginoo na pag-moderator at talagang pantay at patas. At saka pinasalamatan ko na rin po ang nandyan po sa room si Brother Reuel. I see. At ang iba pa hindi ko na mabasa, biglang lumaki ang screen. At sa lahat po ng mga kaibigan po namin na sumusubaybay po sa ating live. At salamat po sa inyong suporta. At sana po ay ang tagpong ito ay magbibigay po sa atin ng liwanag na ang Sabat po ay pagkilala. Magbigay po sa atin ng liwanag mga kaibigan nang sa ganun makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Salamat din po kay Brother Wimpy. Brother Wimpy, yun ay debate lamang, kaibigan pa rin po tayo at sana po ay matulog po tayo na masaya sa gabing ito. At kaibigan po tayo Brother Wimpy. Salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon upang tayo po ay magkaroon ng pagsasalaysay sa bawat isa. Salamat po.
Ayun. Meron ba kayong mga programa sa SDA, bro? Baka gusto nilang manood. Ayan. Yes, meron pa akong program WHP Walang Hanggang Pabalita at yan po ay yan po WHP Walang Hanggang Pabalita po, yun po patuloy po na nagbo-broadcast po ng salita ng Panginoon. Okay, so WHP daw kung gusto nyong manood sa mga SDA, lalong-lalo na si Brother Edwil, ayan. So, kadako tayo sa pasasalamat din ni Pastor Wimpy. Bro Wimpy, magpasalamat ka dito, bro. Okay, salamat sa kadebate ko rin at sa lahat mga rito. At higit sa lahat, salamat sa platform ito sa Debaters Conference. Panalangin ko na lalo pang lumaki ito, lumago at maraming mga mag-member kasi dito hindi ka lang maraming matutunan kundi malalaman mo kung nasaan ka, kung katotohanan o hindi. Kaya nga uulitin ko bago mag-closing, tandaan nyo dapat ang kapatawaran, kaligtasan ng Diyos na ango sa Biblia ay dapat sureball kayo, swak kayo doon kasi pag hindi, isang araw pagkakit mo ng langit, magugulat ka lang sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Hindi na makapasok ng langit, wala ng second chance. So, God bless po sa ating lahat. May channel nga pala ako, Wimpy Tan. Sana mag-subscribe, mag-support kayo kasi mag-start na ako ng mag-preaching tsaka gagawa ko ng mga Bible study series from Genesis to Revelation. Pwedeng magamit sa mga simbahan nyo. So kaya medyo gagastos din ako para mapaganda yun. So, yun lang. Okay, supportahan nyo daw, Pastor Wimpy Tan. Wimpy I think Tan. yan yung keyword lang ng YouTube. Wimpy Tan. Search nyo lang daw, Wimpy Tan sa YouTube channel. At syempre, Debaters Convention ay nagpapasalamat din sa lahat ng ating sponsor at yung ating mga magigiting na debater na laging sumusuporta sa Debaters Convention para magpatuloy tayo sa mga ganitong gawain. At yung kanina mag-PM ka sa akin, bro, nakalimutan ko yung name mo sa iyong, at I think kinonfirm ni Pastor Wimpy naman daw na patutunayan daw niya patungkol kay Ellen G. White. So maganda itong simula para magpatuloy tayo lagi-lagi, araw-araw meron debate sa Debaters Convention. Tantradashveda.com yung ating sponsor ngayon sa gabing ito. At yung kung gusto niyo sumali nga, mag-PM kayo sa akin o sa Debaters Convention para ma-schedule natin yung inyong debate, magkaroon ng pre-debate at syempre yung gagamitin Debaters Convention standard rules at yung ating setup. So YouTube channel din natin, malapit na mag-1,000. So, paki-subscribe na lang, Debaters Convention Official. Dahil lahat ng debate na magaganap dito ay pupunta doon sa ating YouTube channel. At gaya nito, i-upload namin ito sana agad-agad. At bukas, meron ba tayong future debate? Bukas, tingnan ko lang yung ating mga schedule dyan. Okay. Open ko lang. At syempre, gusto ko rin pasalamatan yung nasa ating mga live participant. No? May 15 tayo dito. Si MMR Boring, si Roel Teo, na gwapong-gwapo. Ayan. Si Steven Jones ng SDA, Heron Montemayor, Roel Carillo Celebran ng SDA, Ombril Ramos ng Malaya Faith, yung mini-mention ni Ezra Ezekiel, I think born again si Ezra, si Pastor Wimpy, syempre si Bro Nash ng Catholic, isang admin ng DEPCON, si Ali Sultan na napakagaling na debatista sa Islam, si Prince Jumong ng JW, si Rod Lopez ng SDA, parang napapagiligiran tayo ng mga SDA dito, si D. Lapides, si Edelos, ayan, nandyan din, tsaka si Heron, ayan. At schedule next na debate natin is, tingnan ko lang mga kaibigan, October 3, Fernando Camacho versus Napoleon ng Messianic. Fernando Camacho is SDA debater. Napoleon, isang founder ng Messianic. Sa topic na patutunayan ko na ang pangalan Jesus ay makakapagligtas. October 3 yan, bukas 8 p.m. Antabayanan nyo. October 4, Roel ng SDA versus Ali Sultan ng Islam. Ali ng Sulpot. Ayan, kakaiba yung kanilang topic. Sa October 5, Fernando Camacho versus Mushib. October 6, Zayn versus Russia. Ako pala to. Meron akong debate sa October 6 patungkol sa alin yung mas mainam, babaeng Muslim o Kristiyanong babae na Kristiyano. Ayan, maganda yan. Antabayanan nyo. At yun, this is Admin Russia Debaters Convention. We're out.